Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ang balita ngayon. Title, Abante, umaasa na may matutuwa sa kanilang ginagawa. Umaasa si Congressman Pastor Abante na mananaig ang ebidensya sa gitna ng patuloy na impeachment proceeding laban kay VP Sara Duterte. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ng mambabatas ang kahalagaan ng patas na pagsusuri sa mga inilalahad na impormasyon sa Kamara, lalo na papalapit ng mahalagang botohan kaugnay sa reklamo laban sa Vice Presidente. Sabi niya, I am praying that the congressmen will appreciate the evidences. Ayon kay Abante, bagamat may mga pagdududa kung aabot sa mataas na bilang ng boto ang suporta, nananatili ang kanyang paniniwala na may sapat na basihan upang umusad ang kaso sa Kongreso. Maaring hindi umabot sa 200 votes, yan, pero ma-approve sa Kongreso. May tiwala ako, ma-approve yan sa Kongreso. Sa kasalukuyan, nasa yugto pa ng pagdinig ang impeachment complaint sa House Committee on Justice, kung saan tinutukoy kung may probable cause ang mga aligasyon. Kapag ito ay napatunayang may sapat na batayan, gagawa ng committee report na ihaharap sa plenaryo ng Kamara para sa pinal na botohan. Batay sa patakaran, kinakailangan lamang ng 1/3 vote ng mga miyembro ng Kamara upang maiakyat ang kaso sa Senado bilang impeachment. Okay. Dito tayo sa kanyang I am praying, sabi niya. Ma-highlight tuloy ang pagiging pagkapastor, pagka-bishop niya. Hindi mo na kailangang ipagdasal yan. Dahil ako, opinion ko lang ito, naniniwala ko. Ang mga kongresista, with or without evidences, they have made up their mind to vote to endorse the impeachment of VP Sara. Kaya, dasal-dasal ni Abante. I might be wrong. Opinion ko lang ito. Yung kanyang pagiging religyoso, I don't know how will I describe it. Kasi every time kailan ba yung nag-hearing sa Kamara, babanggit siya ng mga salita ng Diyos. Salita ng Diyos sa Kamara. Na ano bang sinasabi niya na galit ang Diyos sa corruption. Yes, galit nga ang Diyos sa corruption. Kaya lang, sino naman ang mga corrupt? Si VP Sara? Well, lahat man tayo corrupt. Lahat tayo makasalanan. Kaya lang, sino ang mas corrupt? Ang corruption sa flood control scandal, saan ba galing? Sino yung mga inaakusahan na tumanggap ng mali-maleta? Oh. Di ba number 1 sa listahan si Congressman Abante sa nilabas ng mga Brave 18 Marines? Oh, tapos siya pa yung nangunguna na evidences. Well, sabi nga ni Tatay Digong natin, there will always be a day of reckoning. I believe so. Ang Diyos hindi natutulog. God is a God of justice. Balang araw, ilalahad niya ang mga ginagawa nating mga sekreto sa buhay. Yung mga mali-maleta yan, nakatutok yan sa
ang description ko sa buhay natin is, bawat buhay natin, merong CCTV camera. Hindi yung actual na CCTV. Kasi yung mata ng Diyos is everywhere. He is all-knowing. Wala tayong maitago sa Diyos. Kaya itong mga mambabatas na ito na nagpapakabanal, malinis. Siguro, sa buhay na ito, sa court of law, hindi sila madadala. Makakalusot sila. Yung mga malita gang, malita boys. But sa mata ng Diyos, 100% yan. Kasi lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Papakita ngayon, yung CCTV camera. Ikaw, maleta, di ba tumanggap ka ng ilang maleta? Lahat tayo yoyuko sa harapan ng Diyos dahil yung kasalanan natin. Kaya lang, walang problema sa pagiging makasalanan dahil ang Diyos nag-provide na ng kapatawaran sa ating kasalanan. Paano? Yung gospel, yung kaisa-isa niyang anak. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have everlasting life. Katatapos lang natin nag-celebrate ng Semana Santa. Ano ang purpose ng Semana Santa? Yung kapatawaran. Kaya ang gawin lang natin is, palagi ko lang sinasabi to, A, B, C. Ano yung A? Accept na ikaw, ako, makasalanan. B, believe. Maniwala na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran ng ating kasalanan. And C is commit or surrender. Ang buhay mo, ang buhay ko, surrender natin sa pamumuno ng Panginoong Hesus. In that way, we are declared righteous. We are declared justified, sanctified, vindicated sa harapan ng Diyos. Yan po ang katotohanan na ipinapaabot ng Diyos sa atin. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Na anak ko diri sa balay sa natabangan ng Mugero. So mauna ni ang itsura sa iyang balay. Kawayan lang og nagliki na gani. So gaulan na nagyud ni ug muulan kay gabok naman. So nagpatindog siya og iyang bag-ong balay. Kay gaulan na naman gud ni ang iyang gipuy-an. So mo ni iyang gipuy-an. So atong tan-awon ang bag-o niyang balay. So mauna ni ang ngero nga among gihatag. Kaya ilang iatop karon sa ilang bag-ong balay. So mauna ni ang pag-aatopan nga ilang gipatindog nga ilang balay. O karon humanagid sa pag-atop. So naatupan nagyod ang ilang bag-ong balay. Pasalamat ko sa Ginoo ug sa aning naghatag aning sin ug sa kadugay sa panahon sad nga guba na akong atop nga kawayan ra nailis na ginako ang akong bag-o karon nga balay ug sin na gid ang iyang atop. Salamat kaayo. So pila na ni ka tuig ang imong atop nga kawayan lang? Tulo na siya ka tuig. Tulo na ka tuig. Dako kayo pasalamat karon nga niabot ning sin nga gihatag sa amo mabag-o na gid akong balay karon. So pila ni kabulan ang imong ipatindog nga bag-ong balay? Pila na ni kabulan nga wala nimo naatupan?
kuan na ni mag-upat na ni karong pizza 5 sa Mayo. So upat ka bulan. Ngano man sa mag-upat na hapit ka bulan, wala ka nakaatop. Tungod sa mo lagi ning inadlawan igo ra pud sa pagkaon. Mm. Hindi na mamajitan ang para sa pang-atop. Mm. So lisod gyud. Lisod kayo kayong panginabuhi karon. So salamat kayo. Dako kay kong pasalamat.